Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako pasalamat at bumati sa inyo lahat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Judy Ann Cabigas. Ang sabi niya, "Boss, ilang full metal jacket dapat ang iputok bago pwede gamitan ng reload lead ang bagong firearms?" Okay, actually sinagot ko na ito, matagal na, pero pagbibigyan natin si Judy Ann Cabigas para hindi magtampo. At lagi ko kasi sinasabi sa inyo na panoorin din ninyo yung mga luma kong video dahil nandoon mas marami, mas kumpleto yon. Okay, at bago natin bigyan ng katugunan yan, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers. Tayo ay 36,000, mahigit na 36,100 na. Okay, at gusto ko lang munang mag-comment sa comment ni Kamparuma. Ang sabi niya, paano kami maniniwala sa iyo ay hindi naman kami makapagpagawa sa iyo dahil wala ka dito sa Pilipinas. Okay, ang masasabi ko ay parang gusto niya akong subukan, pero masasabi ko sa iyo, hindi ako tatagal dito sa abroad ng 24 years na pagtatrabaho dito kung walang maniniwala sa akin dito sa abroad. At kung dyan ako sa Pilipinas magtatrabaho ay siyempre gusto ko yung mas malaki ang kita. At yun lang ang masasabi ko sa iyo. Kung pinagdududahan mo yung mga sinasabi ko sa iyo dito sa aking YouTube channel ay wala na akong doon dahil gusto mo akong hindi ako magtatayo ng hindi ako magtatrabaho diyan kasi sanay ako sa malaki ang kinikita. Okay, at doon sa mga nagdududa sa aking YouTube channel na marami akong daldal ang YouTube channel ko po ay pang charity vlogger. Charity vlogger po ako. May 6 tayong estudyante na tinutulungan. At yung mga nagdududo diyan na kaya ako gumagawa ng YouTube channel ay para kumita ng pera, ay hindi po. Ang kinikita ko po dito sa aking kumpanya ay sobra pang sapat sa aking pamilya. Kaya nga po tayo nakapagpatapos ng 4 na anak. At yung ating kinikita dito sa YouTube channel ay para doon sa 6 na estudyante na ating tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya pasasalamatan ko yung ating mga sponsor. Shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, kaibigan ko dito sa Kuwait, gayon din kaibigan kong mekaniko ng Kia Motors dito sa Kuwait, si Ombet at si Jubil Platoon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, at yung bago nating sponsor si Anthony Evangelista ng Pasay. At dun sa sponsor natin na ayaw magpakilala, tawagin na lang natin siyang si Mr. Adrian. Ayan. At thank you very much sa inyo lahat, at doon sa mga gusto pang tumulong, nandiyan po ang ating GCash number. Ayan. At sasagutin na natin ang katanungan ni Judy Ann Cabigas. Ilang ba talaga ang pwede natin gamitin sa mga bagong firearms? Okay, parang i-break in. At meron pa rin akong isang komento doon sa nag-comment na, kasi may videos ako na alin bang bala ang malakas makasira ng baril. So ang sabi niya ay paano dito sa Pilipinas ay ang karamihan ditong bala ay reload dahil mura. Ay pag kayo manonood ng aking videos, titingnan ninyo yung paliwanag ko. Kasi nakakasira nga yun kung hindi kayo masipag maglinis. Kung kayo ay putok ng putok, hindi ninyo nililinisan,
makakasira nga yun. So, ang sagot doon ay maglinis kayo. Hindi ko sinabing huwag kayong gumamit ng reload na bala. Wala akong sinabing ganun. Ang sinabi ko ay, kung gagamit kayo ng reload na bala, kung maari, every 25 rounds, linisin ninyo yung barrel ninyo. Yun ang sinabi ko doon. Hindi ko sinabing, nakakasira yan, huwag kayong gumamit niyan. Intindihin ninyo yung, yung mga paliwanag ko. O kamukha nung, sabi ko na, dun sa, bakit nagmamalfunction, hindi kinakailangan mo pang ikasa. Kasi nga, mahina ang bala, malakas ang spring. So, tinatanong, ano ang dapat namin gawin? Ay di, magpalakas kayo ng bala para mag-recoil ng tama yung inyong baril, o di kaya, magpahina kayo ng spring. Dalawa yun. O so, yun lang ang gusto kong i-analyze ninyo yung aking mga paliwanag para nandoon na rin yung sagot. Para bang multiple choice yan. Sinabi ko na sa inyo yung sagot, kukunin na lang ninyo. Okay? So, ayan. At tama naman yun. Kung mayroon kayong hindi na unawaan, ay i-follow up question ninyo. Walang problema sa akin. Ayan. O kamukha nito. Baka sabihin na naman ninyo ay, sinabi mong nakakasira ng barrel yung reload na metal. Tatapusin ko lang ito. Sige. Okay. Okay. Reload na bala, ay bakit mo ipagagamit yan? O baka na naman kayo ganyan na. So, ang tanong ni Judy Ann Cabigas ay, ilang full metal jacket ang dapat ninyong gamitin bago kayo gumamit ng reload? Okay, itong sa akin ay ano lang ito ha. Itong sa akin ay suggestion lang. Kung meron kayong karanasan, sabihin niyo at i-share natin. Kung meron kayong karanasan, kung meron kayong hindi magandang karanasan, sabihin niyo kung ano yung komento ninyo. Hindi kamukha nung sinabi ko yung 357 versus 45 ay kanya-kanya na, nagkampo-kampo na. Kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng gusto. Hindi ko masasabing ito. Hindi. Kung mapapansin niyo, lagi ko kayong pinamimili. Ha? Lagi ko kayong pinamimili. Metal na receiver o polymer, lagi ko kayong pinamimili. Sasabihin ko ang pros and cons. Ganun lang ang aking mga videos. So ito ang masasabi ko sa iyo, Judy Ann Cabigas, at sa mga viewers natin. Kung bago ang inyong baril, natural, gamitan muna ninyo ng full metal jacket para makita ninyo ang performance. Kung yan ba ay nagbabatangal, kung yan ba ay may problema. Dahil bago yan Gamitan ninyo ng, ito suggestion ko, 50 rounds. 50 rounds. Huwag naman yung kabibili pa lang ninyo, ginamitan kakaagad ninyo ng ng reload. Gamitan muna ninyo ng para makita ninyo yung maganda pang performance. Okay, maganda ang performance, walang problema. 50 rounds. Okay, linisin ninyo. Gamitan na ninyo ng ng reload na bala, lead, walang problema. Ay baka sabihin mo naman, sinabi mo nakakasira yan. Pero every 25 rounds linisin mo. Dahil ang bagong barrel ay, kumbaga yan ay binibreak in nga yan Kahit nga mga bagong sasakyan, yung mga piston yan. Alam yan shout out kay Chinchin Gutierrez. Ang ating lady mechanic na ngayon ay gunsmith na. Mekaniko rin ako. Para yung piston yan at saka mga piston ring ay lumapat. Di ba? Para lumapat yan. At ma-break in yung mga bearing yan. Tapos i-change oil yan. Ganun yun. I-change oil yan. Nakalagay sa manual yan. Susundin natin yung manual. Okay. Ganun din ang baril. Bago. Di testingin muna natin yung baril niya na ang magpapakinis talaga niyan ay ang magpapakinis talaga niyan ay yung itong head. Dahil ang head ay tanso ang head. Okay, itong mga head, tanso ito. Ito ang talagang magbi-break in dyan. So, maganda. Linisin natin. Pag nalinis na, pwede na natin gamitan ng reload. Walang problema. Pero, masipag kayo maglinis.
At hindi ko inano ako yung iba ang sabi ang panlinis nila itong itong full metal jacket para yung mga nakadikit ay madala. Hindi ko sinasabi kayong mali pero hindi ko yan ina-advise. Bakit kamo nyo? Pupursahin ninyong tanggalin ang lead sa pamamagitan nito. Ito'y sikip na sikip ito sa baril, sobrang sikip nito. Pupursahin ninyo, tama, matatanggal. Pero pinipursa ninyo ang paglilinis. Ang paglilinis po hindi pursahan. Kaya nga ako yung may videos paano tanggalin yung mga nakadikit na lead sa inyong baril. So yan, nagkakaanuhan tayo. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero kung gusto ninyong, kasi yung iba, parang pag ako parang yung kanilang alam lang ang pupwede. Sa akin na hindi ko sinasabing mali yun. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, hindi ko sinasang-ayunan yun. Pero hindi ko sinasabing mali yun na ito ang panlinis ninyo. Sinasabing pambanlaw. Okay? Ay hindi ko sinasang-ayunan yun kasi may nakadikit na lead. Ay pupursahin ninyo nito. Hindi ko na-advise yun. Pero kung gusto ninyong gawin, walang problema sa akin. Talagang ang ginagawa ko diyan ay kinukut-kut ko yung mga lead na yan. At hindi ko rin ina-advise na gumamit nitong mga steel brass. Hindi ko ina-advise nito. Okay, yung iba, binababad sa WD-40, okay yan. Tapos ay i-brush ninyo ng nylon. Pero medyo may lead talaga na mahirap tanggalin. Lalo kung marami-rami na naiputok. Kaya yan ay gumagawa ko ng pangkutkut na yung ganito na rod na tanso. Sinusundot-sundot ko yung mga makakapal niyan. Saka ko babrasin niya ng nylon. Yun ang ano ko. Kasi maingat ako. Kasi nga, nagkameron ako ng baril at ako ay shooter. Yun ang ginagawa ko. Pag ako lumalaban ng competition, every stage, linis ng baril. Punta sa safety area, linis ako ng baril. Ganoon ang ginagawa ko. Para yung baril siyempre maingatan at maganda ang putok masunod. Kasi pag pumuputok ka na alam mong malinis yung baril mo nasa kondisyon ay nakapokus ka, hindi parang madumi na yung baril ko para mainisip ka pang ganun. Nakapokus ka lang doon sa pinuputokan mo. Ganun yun, walang nagano sa'yo. So ayan ang sagot ko. Anuhin ninyo, 50 rounds okay na sa akin. Kung sa inyo ay 100, walang problema sa akin. Kung sa inyo ay 10, walang problema sa akin. Ang importante, laging malinis ang ating mga firearms. At sumunod tayo sa gun safety. Ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagpapayo lang naman. Hanggang sa muli. God bless us all. Thank you very much.